Topic natin ngayong araw na ito tungkol sa manhid, tusok-tusok, masakit, makirot, walang lakas ang inyong kamay at paa, lalo na kapag umiedad tayo. Ito po ay para sa ating mga kababayan, sa ating mga senior citizen na may peripheral neuropathy. Pag sinabing peripheral neuropathy, may pinsala sa ugat, sa nerve cells o sa neurons. Ano ba yung sintomas na nararamdaman natin? Ang problema sa sintomas, sa una, paunti-unti, sa ilang buwan muna hanggang tumagal ng ilang taon. Number 1 na makikita ninyong sintomas, manhid yung inyong paa at kamay, parang tinutusok, masakit. Una, paa, kamay lang, pero umaakyat na sa buong braso at dun sa buong paa natin o hita. Makirot din. Minsan pag hinawakan o may pinato, ang sakit. Natutumba, parang mahina yung muscle. Di ba minsan nabibitiwan nyo yung baso. So walang lakas yung kamay at saka yung paa. Kaya na-off balance o natutumba. Pagdating sa pakiramdam, maaaring manhid o walang pakiramdam. Pero minsan, sabi nila, parang nakasuot daw sila ng guantes at saka ng socks o ng medyas. So, ganon, parang ipit or walang pakiramdam. Hindi rin maigalaw yung kanilang mga kamay. Pero minsan, papitit-pitit yung muscle. Galaw ng galaw, ang tawag dito muscle twitching. O kaya naman, cramps o namumulikat. Ito ay dahil nasa tinatawag na peripheral neuropathy. Nakita natin yung nerves maganda. Pag kompleto ang blood supply. Kapag nawala ng blood supply na nangyayari katulad ng diabetes, so nagkakaroon ka na ng peripheral neuropathy. Ulitin ko lang po, masakit yung cramps o yung pulikat, pumapayat kasi lumiliit yung muscle. Tapos ito yung sinasabi ko sa inyo, yung galaw ng galaw yung muscle, parang twitching o contraction. Tapos yung buto din, apektado din. Dahil ang pinaka-common na dahilan ng peripheral neuropathy ay diabetes. Kaya, pag sinabi mong diabetic peripheral neuropathy, yun nga, walang nararamdaman. Manhid, tusok-tusok, kirot, walang lakas, tsaka nawawalan din ng balanse kasi nawala na nga ng lakas at lumiit yung muscle. Ano ang dahilan bakit nagkakaroon ng peripheral neuropathy? Pinakamadalas na dahilan ang pagkakaroon ng diabetes. Pero marami pang iba. Pwede rin yung alak o alcoholism. Ibig sabihin, kapag umiinom ka ng alak, hindi kompleto yung nakukuha mong nutrisyon. Kaya nga, ang peripheral neuropathy, kulang sila ng vitamin B1, B3, B6, B12, pati vitamin E. Mamaya ituturo ko ano yung mga dapat natin kainin. Ito, lahat yan deficient, yung sinabi ko sa inyo. Pag din meron kayong hypothyroid, problema sa thyroid, nagkakaroon din ng peripheral neuropathy, problema sa liver, sa kidney, sa atay, nagkakaroon din ng peripheral neuropathy. May mga gamot na nagkakos ng peripheral neuropathy o yung pamamanhid ng kamay at paa, at marami pang mga iba't iba. Pero pag AIDS, napansin nila yung mga AIDS patient, nawawalan din ng pakiramdam, at yung mga nagki-chemotherapy. So, yan po yung kadalasang dahilan bakit nagkakaroon ng peripheral neuropathy. Yung sinasabi nga natin na manhid, parang yung tusok-tusok, makirot, walang lakas yung kamay, at saka yung paa natin. Pero pwede rin galing sa trabaho, yung mga paulit-ulit na paggamit ng ating kamay at paa. Pwede rin yan. Paano mo malalaman kung meron ka peripheral neuropathy? Ang doktor na pupuntahan, neurologist, yung doktor sa utak, at saka sa mga nerves, sa ugat. Pagpunta mo sa doktor, tatanungin ka niya ng medical history. Bakit importante yon? Kasi tatanungin niya ano yung trabaho mo, ikaw ba ay na-expose sa mga toxins o sa mga lason dahil sa iyong trabaho? Yun nga yung nature ng trabaho mo, baka paulit-ulit mong ginagamit ang kamay at paa mo. Tapos, i-checkal niya, di ba yung mga neurologists, meron silang parang martilyo, yung neurological hammer, kasi chine-check yung reflexes kung meron pa. Kasi, pag nga may peripheral neuropathy, yung biglaang mga reflex, minsan wala na sila.
So, yung doktor nyo, yung neurologist nyo, ang mag-e-examine sa inyo. Yung neurologist, maaaring hingan ka ng mga blood test, pwede kang pa-CT scan or MRI, pwedeng nerve biopsy or skin biopsy kung bakit walang pakiramdam yung iyong katawan. Baka may depression din sa balat. At may tinatawag din na EMG or electromyography or meron din mga nerve conduction test na hihilingin ang iyong neurologist. Pagdating sa gamutan, ano ba? Dahil masakit ang iyong kamay at paa, ang unang ibibigay sa iyo, pain reliever. Sana makuha na ng paracetamol, ibuprofen, pero pag hindi na kaya, magbibigyan ka na ng mga tramadol. Binibigyan din ng gabapentin at pregabalin, kaya lang ito medyo mahal, nakakaantok o medyo mahihilo. Tapos pwede din kayo manghingi ng pamahid ng mga creams. Mas less yung side effect nun kasi cream naman. Binibigyan din sila ng mga antidepressants o mga tricyclics na tinatawag. Lahat po ito ay pantanggal ng kirot. Pero meron namang mga physical therapy na pwedeng gawin. Katulad ng TENS. Pag sinabing TENS, ito yung Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation. Kaya TENS. Ito po marami nang nabibili ngayon sa internet, sa Shopee, sa Lazada. So, pwede nyo nang gawin. Mahinang electrical lang po, current ang ibinibigay nito. Pero, nagpapalakas, parang ginagamit mo yung muscle mo para hindi nga lumiit yung muscle. Ginagamit ito kada araw sa loob ng 1 buwan. So, malaking tulong to, lalo na kung hindi ka nakaka-ehersisyo. Ganito po ang itsura niyan kapag binili ninyo. Pwede rin kayong bigyan ng brace, ng tungkod, ng wheelchair, o kaya naman ng walker. Pag alternative na gamutan, baka makatulong ang acupuncture. Pero meron din tayong mga home remedies na pwede natin gawin. Dahil nga, diabetes ang pinakamadalas na cause ng ating pamamanhid, tusok-tusok, kirot, walang lakas, yung peripheral neuropathy. So, iingatan natin mabuti yung ating paa at kamay. Mas lalo na po yung ating paa na hindi magkaroon ng sugat. So, kailangan natin, ito po, huhugasan lagi ng sabon at tubig. Tapos, tutuyuin mabuti ang inyong paa para hindi magkakaroon ng mga fungal infection. Pag naggupit, ingatan po kasi wala nang pakiramdam yung paa ninyo. So, wag po magkakaroon ng ingrown toenail. So, dapat laging square lang yung paggupit ng kuko. Lagi magpapalit ng medyas at wag pong masikip na medyas at sapatos. Gusto natin yung maluluwag lang at malilinis palagi. So, merong mga gusto natin maluluwag na sapatos Kung pwede nga magkaroon na sana ng sapatos na pang-diabetic, yung mas makakapal yung mga kutsyon. Laging i-inspeksyonin ang inyong paa para maagang magamot. Pakakailangan ng antibiotic at dalahin agad sa inyong endocrinologist. Lagyan niyo po ng lotion. Kasi para hindi mangati at hindi ninyo kakamutin. Huwag na huwag magpapaa kasi baka hindi niyo naramdam na may sugat na pala. Tapos tignan niyo po yung sapatos niyo. Baka may mga bubog na nakalagay dun sa loob. Hindi niyo na nararamdaman. So, ingatan talaga yung ating paa at kamay. Maganda po, nag-ehersisyo pa din. Walking, sana 3 times a week. Bakit kailangan ng walking? Kasi, makakababa ito ng sugar, makakalakas ng iyong muscle. So, ito yung mga kailangan mong gawin. Tapos, iwas sigarilyo, iwas alak. Pwede po other exercises, mga yoga, tai chi. Tapos, maglilinis po mabuti ng inyong bahay. Tanggalin mo yung pwedeng maka-aksidente o makatumba sa inyo. Yan, yung mga gagawin natin. Ano pa po yung mga pwede? Bukod sa pag-ehersisyo, iwas na nga po sa alak at sa sigarilyo. Dahil diabetes nga, kailangan laging chine-check yung blood sugar level. At ano ang kakainin? Yung mga pagkain na mababa sa glycemic index. Ibig sabihin, mababa sa asukal or unti-unti yung paglabas ng asukal. So, ito po yung mga gulay at saka yung mga beans. Yan po yung mga pinakamagandang sources ng low glycemic index na pagkain. Ngayon po, meron po mga magagandang kainin, hindi lang po sa diabetic.
kundi po dun sa mga may peripheral neuropathy. Katulad ho ng mga berdeng talbos ng gulay. Kasi po, di ba sabi ko, kulang din sa mga vitamin B's. Ang berdeng dahon ng gulay ay kumpleto o mayaman sa iba't ibang vitamin B. Meron pa siyang micronutrient na alpha-lipoic acid. Ito po para sa ugat o sa nerves. So gusto nyo mataas din sa potassium. Maganda din po yung dito natin magagamit yung ating kamote. Bukod sa high fiber siya, maganda rin po siya sa may peripheral neuropathy. At maganda din siya kasi low glycemic index. Ganun din po yung mga avocado. Ito po kasi mga berries din. Strawberry, pag dito, kasama na yung grapes, may resveratrol. Tapos, meron din siyang mga anti-inflammatory. So, di ba problema natin na mamaga din. So, mas kakainin natin. Kasama na rin yung mga pakwan, dalandan, yung mga mayaman sa vitamin C para iwas sa mga inflammation. Dahil nga, di ba sabi ko, ito yung mga nakikita nilang kulang. Pwede naman po mabigyan kayo ng mga B-complex. Pero syempre, mas damihan nyo na rin po. Ito yung mga kulang sa may peripheral neuropathy. Nakita nila B1 o itatawag na thiamine. So pagdating po sa thiamine, ito yung mga pula ng itlog, mais, munggo, beans, mani, kasoy, yung mga patani, yung mga cereals. So yan po yung mga pwede nating kainin. Pero nakita nyo, andito na naman yung kamote. Tsaka yung inyong mga oatmeals. Yan po ang magandang kainin. B3 o yung katawag na niacin o tryptophan. So ito po sa mga karne. Pero nandun yung avocado. Manggitin mo isa-isa. At nandun na naman yung inyong kamote. Isama nyo na po yung mani at yung inyong peanut butter. So, yan po yung mga magagandang kainin. Pagdating naman po sa isda, alam nyo, yung magandang mga isda, yung mga tulingan, tanigi, hasa-hasa, alumahan, yung mga banak, bangus. So, yan ho. Bukod dun sa inyong mga beans at sa inyong mga nuts, idagdag nyo na ho yan. B6, pyridoxine. So, andyan ho ulit yung inyong mga cereal, yung inyong mga buto-buto, yung mga munggo. Pero nandyan din po yung inyong itlog at yung inyong mga gatas. So yan ho, maganda. Pati po yung olive oil, peanut oil, corn oil, tapos yung soya or mga tofu, yan po ang mas kakainin natin. B12, yung cobalamin, kailangan din natin yan. Yung mga itlog, gatas, kung pwede low-fat milk, tapos yung inyong mga tauho, tokwa, andyan ho ulit yung itlog, yung mga cereals natin. Kung pwede ho kayo uminom ng soya milk. Tapos yung galing din ho sa mga lamang dagat, pwede din ho yung mga alimango, alimasag. Pero pwede din ho dun sa mga laman ng ating mga karne, baboy at isda. Vitamin E, kasama ho dyan yung mga lamang dagat. Yung mga hipon, yung mga isda. Tapos isama na muna natin yung avocado, bell pepper, at yung mga gulay natin. Papaya, olive oil. Yan po yung mga ating kakainin para maiwasan o kung nararamdaman nyo na nga po yung mga tusok-tusok, manhid, ngalay, masakit, yung kamay paa, walang lakas, baka po meron tayong peripheral neuropathy. So, sana po nakatulong itong ating mga tips, yung mga pwede nyo gawin sa bahay, at yung mga bakit kailangan nyo rin ipatingin sa inyong neurologist.